Yon. Ito, sige. Ah, prayer meeting, tapos tayo po ay nasa team ng intercessor. So, dun yung slide natin. Ang sabi po, kamusta po ang ating prayer life? Kamusta po ang prayer life nyo po? Mali, no? Prayer life natin. Yun, hindi ko natanggal yung nyo. So, bago po tayo magtanong, tayo po ay mananalangin muna. Salamat po, Lord. Papasalamat po kami, Panginoon, Lord, sa banal na Espiritu na lagi naming kasama, Panginoon. Hindi po kayo nagkukulang, Panginoon, sa lahat ng bagay, Panginoon. Nagpapailalim po kami sa iyong paghahari, Panginoon, dahil interesado po kami, Panginoong, makapakinig, Panginoon, matuto, Panginoon, O God. Dahil kayo ang aming amang Diyos, Lord, na mabuti, Panginoon, at gustong kumilos, O God, Lord. Patuloy namin kayong makilala pa ng mas malalim, Panginoon, in the name of Jesus, at magbigay luwalhati ang mga katawang ito, ang mga buhay na ito, O God, na ipinagkaloob nyo sa amin, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name. Amen. So, tinatanong po tayong lahat, kamusta po ba ang prayer life po ng bawat isa? Ayan. Fight! Ayan. Dahil po, tayo po ay nasa intercessor, naisip ko pong kamustahin. Kasi po, hindi tayo nagkakamustahan tungkol dun sa mga nararanasan o kung ano yung nangyayari sa mga prayer life po natin. So, pakiclick nga po. Ayan. Para lang po magkaroon tayo ng kamalayan tungkol sa prayer life. Kasi naging parte siya ng buhay natin, pero kailangan po nating pag-usapan. Amen ba? Ayan. So, kailangang aktibo or patuloy na nangyayari, nagkakaroon ng prayer life tayo. Next. Ang tanong po, ang prayer life po ba ay dapat ganyan lang? Lumalago po ba ang prayer life natin katulad ng pananampalataya? Ang pananampalataya po ay lumalago, lumalalim, lumalawak. Ang prayer life po ba natin ay naiiba? Tahimik. Paulit-ulit lang ba? Yung prayer ko po, yung katulad kahapon. Yung prayer ko po ganito. Ang ibig ko pong sabihin, kailangan po na aware tayo na meron dapat ding growth. No, may paglago po sa ating pananalangin. Kung tayo po ay nagsimula noon, klase ng pananalangin, ano na tayo ngayon? Meron bang pagkakaiba? Ayan. So, hindi ko rin po lang tinutukoy yung haba ng pananalangin natin. Like for example, kung dating nagpe-pray tayo ng 5 minutes, ngayon 10 minutes na, bukas 15 minutes. Pero ang mas tinutukoy ko po ay yung lalim ng ating pananalangin. Amen po? Kasi kung naniniwala po ako, ay hindi po, sige mamaya na lang. Ayan. So ang habol po natin ngayon ay kung lumalalim, iba na ang mga sinasabi natin ngayon sa panalangin kumpara dati. Amen? Yan. Tapos, ayan po, ay built through. Ang prayer po ay built, nabubuo through the knowledge of who God is. So, nagbabago po ang ating prayer, depende po sa ating kaalaman tungkol sa Panginoon. Amen ba? Tulad po ng isang tao, di ba? Una,
pangalan lang ang alam mo. Pangalawa, nalaman mo na yung birthday niya. Happy birthday, Ate Jacqueline. Ayan. Di ba? Tapos, nalalaman mo na ngayon saan siya lumaki, ilan ang kapatid niya. Palalim siya ng palalim, nag-iiba na ang mga tanong mo sa kanya. Nag-iiba na yung mga response mo. Nakakabisado mo na, no, katulad ng tao. At iyon po ay habang lumalalim tayo sa pagkakakilala sa Lord, nagbabago din ang ating prayer life. Yan, amen po. So, depende po yan kung papaano tayo nagsasaliksik para tayo ay mas malalim pa nating nakikilala ang Panginoon. Amen ba? Amen. Thank you, Lord. Yan. Builds intimacy. Ang prayer life po ay nababago din habang tayo ay napapalapit sa Panginoon. Tama po? Kasi habang nakikilala natin sila, habang natin nakikilala ang Panginoon, mas lalong dumadalas ang pakikipag-usap natin sa Kanya. Anumang oras, kaya nga po ang sabi ng salita, pray without ceasing. Dahil ito po ay nagbubuo ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen ba? Ayan. At ito po, ang prayer po ay kailangang nagbubunga. Amen? Ano po ang tinutukoy natin? Kailangan yung sa ating prayer life, nakakatanggap tayo ng instruction sa Panginoon, nakakatanggap tayo ng direction, nakakatanggap tayo ng kung anong kapahayagan ng Diyos. Habang lumalalim ang ating prayer, talagang lumalalim din ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya, and ito po ay nagbubunga. No? Nagbubunga ngayon. Sa ating pakikipag-usap sa Lord, nakakakita rin tayo ng pagbabago. Amen? Dahil tumitibay po ang ating faith, no? Nakakakita rin tayo ng changes sa ating paligid. Amen. So, hindi po muna ayan po, introduction lamang, no? Dahil nasa prayer intercession tayo. Next slide po. Sabi po dito, bilang karagdagan dun sa ating binanggit kanina, 2 Peter 3:18, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakakilala sa ating Panginoon. So layunin po, desire po ng Panginoon na tayo ay mas lumalim sa biyaya, sa kaalaman ng Kanyang biyaya, at sa pagkakakilala natin sa Kanya. Amen. Thank you, Lord. Lord, talagang maging makapangyarihan po ang iyong mga salita sa aming lahat. Lord, maging buhay ito sa amin. Ayan ang ating prayer. So, what is the kingdom of God be like? Ayan po yung ating title. At mamaya na po natin babasahin kung ano ang nakalagay sa Lucas 17:21. So, iniligay ko po yan, isinunod ko po yan, kasi meron po yung kinalaman sa ating buhay pananalangin. Yung ating, ano ba ang kingdom of God para sa iyo, kapatid? Kapag narinig mo ba ang kaharian ng Diyos, ano ang pumapasok sa iyong isip? Perfection, di ba? Sabi ni Harold. Next slide po. Ayan ba ang kingdom of God na pumapasok sa iyong isip? Isang malaking gate na napakaliwanag, puting-puti? Ayan ba ang pumapasok sa iyo pag sinabi, kaharian ng Diyos? Ayan ba ang unang pumapasok sa iyo o yung pangalawang slide po, yung susunod? Ganyan ba ang pumapasok sa isip mo, kapatid? Kapag sinabing
kaharian ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan na ano po ang sabi sa Mateo 6:33? Ayan, seek ye first His kingdom, no? Kaya talagang mahalaga po ang kingdom of God, no? Maaaring iyan po ang nasa picture natin kung naaalala natin or ipinaalala ng Lord yung nasa Revelation. 'Di ba? Kasi nandun po yung 24 elders, 'di ba? Yung seraphim, yung mga iba't ibang angels, no? Yung iba't ibang nilalang. Ayan. Yan. So tinatanong po natin, ano ang itsura ng kingdom of God? Maaaring na-picture natin siya, pero ano ang kabuuan? Ano ang loob? Ano ang sangkap? Mga bagay na magsasabing ito ay kaharian ng Diyos. Dapat po may kabanalan. Amen ba? Kung lugar yung naiisip natin, naiiba siya, nagiging kingdom of God siya kung mayroong kabanalan. Nandoon ang katuwiran. No? Ang paggawa ng tama. Amen ba? Ang katarungan. Walang lamangan. Dahil andon ang Diyos, ang God of justice. No? Ang peace, ang kapayapaan ay nandoon. Nandun din ang katotohanan dahil hayag ang lahat sa Panginoon. Nandun ang kapakumbabaan. Amen ba? Dahil ayun ang kingdom of God. Ayan. Andun din ang pagtitiwala o pananampalataya. So napipicture nyo po, ang kingdom of God, andoon ang mga qualities, no? Ang mga characteristics na ito. No? Pagtitiwala, pananampalataya, andun din ang pag-asa. Parang naputol. Di ba? Andun ang pag-asa. At meron pong number 9. Nakalagay po dyan ay pag-ibig. No? Pag-ibig. At meron pa po tayong mga naiisip pa na sangkap o nilalaman, makikita natin yan. Maaaring makikita natin ang kingdom of God, pero mararanasan natin yung mga iyan. Amen? So, isa pa pong picture ng God's kingdom ay ito. Ayan po ba ang God's kingdom? Ang corona at ang salita ng Diyos? Amen. Di ba? Dahil ang paghahari ng Diyos, ang kingdom of God, ay nandun din sa kanyang salita. Amen? So ayan din po ay pwedeng mabanggit natin as kingdom of God. Ang kanyang salita ang nagre-represent kung sino siya. Amen. Si Jesus ay salita ng Diyos, therefore, siya po ay maaari nating sabihin, kasi parang imposible po atang kingdom of God tapos wala ang Jesus. Amen? Ang Jesus po ay siya rin po ang salita. Ang bilis naman. Ang bilis naman. Ayan. No? Yan. So, ang sinasabi ko po, ayan, sige po, Lucas 4:43. Sabi po ng Lord, I must preach the kingdom of God. Nung siya po ay nagmi-minister, sabi po, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose, I have been sent. Sabi niya po, kailangan kong ipamalita ang paghahari ng Diyos dahil ito ang layunin kung bakit ako naririto. Amen. So talagang mahalaga po sa Panginoon ang kingdom of God. Ayan. At Lucas 17, next po. Sabi po ni Jesus, He answered them and said, The kingdom of God
does not come with observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within us. So, kaya ko nga tinanong kanina, ano ang kingdom of God for you, kapatid? Maaaring nakikita natin, palasyo, ganyan, pero ang kingdom of God ay nasa sa atin. So yung mga characteristics, yung mga sangkap na binanggit ko, ito po ang dapat naglalaman sa atin. Katwiran, kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan. Ayan. So, ganun ulit. Next slide po. Inuulit ko lang. Ayun siya. Ang kingdom of God is within us. Nasa sa atin. Dahil kasama natin ang Diyos. Amen ba? Therefore, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa atin na. Amen. So, kung uulitin po natin, ang kingdom of God po ay hindi lang siya physical, kundi spiritual. No? Spiritual, nasa sa atin ang Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay nasa sa atin. Ayan. Next po. Ito po yung balik po tayo. Sorry. Ayan. Bago po tayo tumungo, bibigyang diin po natin yung number 6. Kapakumbabaan. Kasi po ang paghahari ng Diyos ay andyan na yan, no? Pero yung kapakumbabaan bilang tao, nahahadlangan ito yung kapakumbabaan ng pride. No, ng ating sarili. Hindi mo mangyayari, mahirap mangyari ang pagpapakumbaba hanggat tayo po ay buhay sa ating mga sarili. Amen po? Ang pinag-uusapan po natin ay paghahari ng Diyos. Alam po natin na maaaring na picture natin ang kingdom of God ay masaya, tawanan. Pero nandun po ang hindi gaanong napagtutuunan, kundi ito yung mga bagay na ito. Kasi maaaring na-picture natin, na-imagine natin, Kingdom of God, masaya, nag-aawitan. Pero ano ba ang laman doon? Sino ang mga nandoon sa paghahari ng Diyos? At yung kapakumbabaan, nakita ko po, o pinapakita po ng Lord sa akin. Actually, kaya ko tinanong po kanina, ano po ang bunga ng prayer life po natin? Na-share ko po ito kasi po ito yung aking natatanggap sa Panginoon nitong mga huling araw. Yung pagpapakumbaba. Kasi parang napakahirap pong ipakita ang paghahari ng Diyos nang hindi po present yung humility. Ayan. So, ayan po yung ating pinag-uusapan, ay yung ating pagtutuunan, yung kapakumbabaan. Ayan. So, Mateo 16, sabi po, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito.
Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay nagkakamit nito. Alam niyo po, nung binasa ko to, meron po akong naalala. Ito po siguro makaka-relate kayo at alam niyo po kung sino ang nagsalita nito. Parang how many years ago, nagkaroon po tayo ng, ano ba yung Tagalog sa threat? Threat? Banta, ayan. Nagkaroon po ang Pilipinas ng banta na pasukin ng ibang bansa. Hindi ko na po babanggitin kung ano yon. At meron pong isang tao na ang sabi niya, wala tayong kakayanang lumaban. Naiisip niyo na po kung sino? Wala tayong kakayanang lumaban. Kaya ang gagawin natin, makikipagdiplomasya tayo. Dahil pare-pareho lang tayong mamamatay. Yung binabasa po natin, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Inisip ko po, sa kaharian ng Diyos, dapat hindi pala ganun ang nangyari. Na tayo ay tumahimik na lang dahil meron palang Panginoon. Dapat ay tayo ay lumaban sa paraan ng Diyos. Hindi tayo nag-surrender, natakot na lang, nawalan kagad ng pag-asa, kundi merong Diyos na siyang magbibigay ng tagumpay sa atin. Kaya nakita ko po, mahalaga pala sa isang leader ang talagang nakakakilala sa Panginoon. Amen po? Although tapos na po iyon, pero sabi ko, iba pala, maiiba ang magiging hakbang kung ang mamumuno ay mayroong takot sa Diyos. Ayan. So, nakita niyo po, pare-pareho tayong buhay. Di ba? Pare-pareho tayong buhay. Pero, ang ano ko lang, hindi natin nakita yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos. Kasi, iniligtas na agad natin yung mga sarili natin. Amen ba? At habang tayo po ay nagde-devotion sa Old Testament, nakikita po natin yun eh. Hindi pwedeng, hindi ipakita ng mga taong sila ay lalaban. Bibigyan ng pagtatagumpay ng Diyos, ang Israel, pero kailangang tumayo sila. Ipakita nila. Amen ba? Ayan. So, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Dahil po, sabi po, ang pagsunod sa Diyos, di ba? Susunod tayo, pero kailangang itakwil ang ating mga sarili. Dahil habang tinataguyod natin ang ating mga sarili, ako to, nakakalimutan natin ang ating kapwa. Nakakalimutan natin maging sensitive sa ating kapwa. Kasi ang focus natin ay ating mga sarili. Kaya ang sinasabi po ng Lord, itakwil natin ang ating sarili. I-deny natin ang ating sarili. Kasi papaano kikilos ang Panginoon kung buhay na buhay tayo? Buhay na buhay ako sa laman ko. Kailangan mas marami ang akin. Kailangan lagi akong nauuna. Kailangan ganito in my favor. Pero ang sinasabi po ng Diyos na parte ng kanyang paghahari ay ang pagpapakumbaba. Itatakwil natin ang ating mga sarili
At nang sa ganon, siya po ay makakilos, makita natin ang kapangyarihan ng Diyos kung sino siya. Dahil habang buhay tayo, paano kikilos ang Lord? Habang kaya nating magdesisyon, habang kaya nating masunod, di ba? Habang kaya nating makipaglaban ng makipaglaban, ipaglaban ang mga sarili para tayo ay mabuhay, paano kikilos ang Lord? Hiwaga po ito. No? Mystery ito ng Panginoon. Pero hanggat hindi natin dinideny ang ating sarili, hindi natin makikita. Amen? Yung mystery, hindi po natin makikita hanggat hindi natin siya, hindi natin dinideny yung ating mga kagustuhan. Next slide po. Sabi po nung nanay ni Santiago at saka ni Juan, sabi po, tinanong sila ng Lord, "What is your request?" He asked. She replied, "In your kingdom, please let my 2 sons sit in places of honor next to you, one on your right and the other on your left. Hayaan niyo pong maupo ang aking mga anak sa iyong kanan at sa iyong kaliwa." But when Jesus answered by saying to them, "You don't know what you are asking. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I am about to drink?" Pero ang sinagot po, putol na naman eh. Ayun, "Oh yes, we are able." Ang bilis magsalita. As if napakadali. Nakita po natin sa ang example, ang model na ginagawa ng ating Panginoong Jesus at hindi po siya madali. Suffering po. Amen ba? Pagtitiis, pagsasuffer para maligtas tayo. Pero iyon po ang laman ng kanyang kaharian. Amen ba? Ang pag-deny, kasi po parang ganun yun no? Kung i-deny natin yung ating sarili, makakakilos ang Lord. Ayun lang yung parang pinakapunto doon. I-deny natin ang sarili para makakilos ang Panginoon sa atin. So ayun po yung aking natatanggap nitong mga huli at iyon po yung sinasabi ng Lord na, ayan, eto po, palapit na po tayong matapos. Hukom 7:2. Sinabi ni Yahweh kay Gideon, sinabi ni Yahweh kay Gideon, "Sobrang dami ng mga tauhan mo para pagtagumpayin ko kayo laban sa mga Midyanita. Baka akalain nilang sarili nila ang nakatalo sa mga Midyanita at hindi dahil sa tulong ko." Nangusap po ang Lord talaga sa akin dyan. Sinasabi po niya na napakahalaga sa akin na makita nating lahat yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang kilos. Ngayon, pinapakita po ng Lord na bawasan mo na ang iyong mga kawal. Sadyain mo nang bawasan yung mga kawal na yan. Di ba? From 22,000, naging 10,000, naging 300. Just imagine kung gaano karami para ipakita ng Panginoon para hindi nila akalaing sila ang nakatalo sa mga Midyanita. Kasi gustong ipahayag ng Lord, eto ang aking kakayanan.
kaya ko. Kaya ko. At sana po mangusap po ang etong message natin sa bawat isa, no? No, ayun po ang sinasabi ng Lord. Kasi gusto na pong magparanas ng Lord ng kanyang kapangyarihan sa atin. Amen ba? Next slide po. Katulad po ni Mary, hindi po aksidenteng siya ay manganganak habang siya po ay virgin. Dahil doon lang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos na kaya siyang mabuntis kahit siya ay birhen. Amen? Pagdating kay Abraham, ganun din po ang kanyang asawa, Baog. Pero umabot po ang Diyos, ang Panginoon, ng katandaan nila bago nabuntis si Sarah. Ano pong ibig sabihin? Para ipahayag na kahit matanda, kayang mabuntis. Kasi kung bata si Sarah at nabuntis, pwedeng sabihin siguro ni Sarah, nabuntis ako kasi may nangyari sa amin ng asawa ko. Di ba? Pwedeng akalain, tulad po nung katulad yung kay Gideon, pwedeng akalain na hindi. 50% lang ang contribution ng Lord dyan. 50% sa amin. Di ba? So talagang sinadya po, hindi aksidente, na ginawa talaga ng Lord na ilang taon po si Sarah? 90? 90. No? Yung kay Sekaraya po, ganun din. Di ba? Hindi rin makapanganak si Elizabeth dahil sa katandaan. Di ba? Dahil sa katandaan. Pero kung tutuusin, meron, sabi nung angel dyan, di ba? Ito na yung katugunan sa iyong panalangin. No? Kumilos ang Panginoon sa panahon na hindi nila kayang gawin sa kanilang mga sarili. Gumawa na lang ang Lord para hindi akalaing kagagawa ng tao. So, iyon po yung kapakumbabaan, denial of oneself, pagiging patay sa atin. Amen? At yun po yung pinapahayag ng Lord sa atin ngayon. Dahil medyo, kasi po talagang, kumbaga, nagkaroon talaga po ako ng burden. Nagising po ako last week. Ito po, kinento ko na nga dun sa mga intercessor. Nagising po ako last week ng umaga, nagpe-pray po ako. Ang prayer ko lang, hindi ko naman namalayan, Ang prayer ko po, Lord, maranasan ko po ang iyong kapangyarihan, ang iyong paghahari. Tapos, nagkataon po, nung araw na yon, aayusin ko po yung internet, yung ating internet, yung Converge. Pupunta po ako sa Nobeleta. So, dahil galing po ako doon, alam ko sarado yung opisina nila ng 12:00. So, ang ginawa ko po, umalis ako bago mag 10 o'clock ng umaga. Nobeleta lang naman di ba? Kaya sabi ko, abot na abot ako. So, sa madaling salita, nagmotor, pero habang nagmomotor po, kinakausap ko ang Lord, Lord, ingatan niyo po ako, kayo po ang merong kapangyarihan, kakayanan para ako ay maingatan sa aking biyahe. Pagdating po dun sa may tapat ng Ho Chi Lai, na flat yung gulong ko. 10 o'clock ng umaga, imagine niyo po yung init. Di ba? Pero wala akong jacket, naka-t-shirt lang po ako kasi alam ko naman Nobeleta lang yung pupuntahan ko, di ba? Hindi na ako nag-jacket. Nung na-flat po ako, sabi ko, nasa kalagitnaan ako. Either pupunta ako ng Nobeleta, itutulak ko yung motor,
or babalik ako sa may Kabsu kasi merong vulcanizing. Pero nakita ko po yung gulong ko, nawakwak na siya. Talagang palitin na yung gulong. So napili ko, kasi parang nandun ako sa gitna, ang ginawa ko po, pabalik ako ng Kabsu. Nakakita po ako so syempre, di ba, nasira yung motor, na flat, so kailangan mong tiisin. Di ba? Motor, kung kailan naman ako nagmamadali, di ba, ganyan. Pero, nagpaubaya po ako sa Lord. Lord, titiisin ko po kung ano yung nangyayari. Pero sa totoo lang, hindi ko inaasahan, bakit ngayon pa kung kailan ako nagmamadali? Sabi kong ganon. Lakad, papunta dun sa vulcanizing. Alam niyo po, pagdating dun sa vulcanizing, walang gulong. Walang gulong, di ba? Medyo natulo na yung pawis ko dyan, di ba? Kasi sinubukan kong maglakad na naka-helmet. Magtutulak ako naka-helmet, di ba? Ang init. Ganon. So, nung nalaman kong walang gulong na available, sabi ko, meron pa, bandaron pa. Kumbaga yung vulcanizing po, pagkatapos ng pure gold. Tapos sabi ko, naisip ko, meron pang isang vulcanizing dyan eh. Pero, yung malapit na sa checkpoint. So, lakad ulit. Ano po ang tingin nyong nangyari? Wala pa ring gulong. Iniisip ko po, abot ako ng Converge. Yan, di ba? Pero alam niyo po, nabigyan ako ng wisdom ng Lord. Sabi po ng Lord, bumili na lang ako ng bagong interior. Tapos ipatong yung lumang interior doon. So ang sabi po nung nagbubulkanize, makakaabot ka ng nobeleta. Di tumakbo. Pero nandun pa rin yung, abot ba ako sa Converge? Lord, ganun pa rin ako, diba? Pagdating po ng nobeleta, alam ko bilihan ng gulong yon. Yun dun po sa may VFL, sa kaliwa, meron pong tindahan ng motor doon. Alam nyo, pagdating ko doon, yung mga tauhan, ginugusto pang mag-cellphone. Sabi ko, bibili akong gulong. Yung isa po, nakaupo siya. Ako, dumikwatro pag ganyan. Sabi ko, ang pinag-uusapan po natin, kailangan patay sa sarili. Kasi kung buhay po yung sarili ko, nagalit ako, di ba? Pinatulan ko sila. Di ba? Ayun. So, ang nangyari po, sabi ng isa, doon sa loob, makipag-usap ka doon, bumili ka muna. Sabi ko talaga naman, para naman talaga naman. Ayun. Ang totoo po, tinuturuan po tayo ng Lord, no? Nagpapaturo po kasi tayo sa Panginoon. Ano ang tamang reaksyon? Diba? Ano ang tamang reaksyon? Di ganon. Ako ay, ang totoo lang, tinitiis ko lang po. Tinitiis ko lang. Pero nasasaktan na ako. Nabubuhay yung laman ko. Tapos, nagbayad dun sa babae. Pero ang totoo lang, nag-iisip na naman ako, Lord, ang babagal ng mga tao dito. May lunch break po kasi ng 12:00. Kaya hindi ako pwedeng umabot doon ng after 12. Kasi babalik na naman ako ng 1:00 at meron ng intercessor kami ng 1:00. Kaya kailangan akong makabalik na. So, ayun po, ganun na nangyari. Tumagal ng konti, tapos alam nyo yung gumagawa. Hindi maubusan ng kwento. Talagang hindi siya maubusan ng kwento. Kada galaw niyang ganun, alam mo yun,
Panginoon, ganyan yan. Hindi, pero po, alam nyo, sa totoo lang, kailangan kasing nating i-exercise. Kailangan nating maranasan. Kailangan talaga nating maranasan. Alam nyo nangyari? Nakarating ako ng Converge, 11:30. Hindi ko po alam kung paano nangyari yun. Sa tagal nung tao, 11:30 nandun ako sa Converge, natapos ko. Alam nyo, nakarating ako dito, bago pa mag 12:30. Nandito na ako sa church para sa intercessor. Ayun. Ang gagawin lang po natin is susunod lang. Huwag tayong buhay sa ating mga sarili. Diba? Huwag tayong buhay sa ating mga sarili. Ipaubaya po natin kung ano ang gusto ng Lord na mangyari. Ayun lang po. So, ayun po. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. Lord, una sa lahat, itinataas namin sa iyo, Lord God, ang aming mga prayer life, Panginoon. Lord, maging kawilihan, Lord, maging mas malalim, Panginoon, ang aming pakikipag-usap sa inyo. Lord, maranasan namin ang iyong salita, ang wisdom, Panginoon, at ng pagdating sa application, Panginoon, sa prayer, Panginoon, sa faith, sa pagsiserve, Panginoon, ay talagang daladala po namin, Panginoon. Lord, alam po namin, Lord, na talagang sa iyong biyaya, Panginoon, pero kailangan naming magpaubaya sa inyo at nang kayo ay makakilos, Panginoon. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin, O Diyos. Lord, marami kaming makikita kung kami ay magpapaubaya. Marami kaming mararanasan, Panginoon. Marami kaming mawi-witness, Panginoon, na iyong kilos habang kami po ay namamatay sa aming sarili, Panginoon. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon. Kasama ka namin lagi. Panginoon, purihin ka, maluwalhati ka po sa lahat ng ito. Kayo po ang aming Diyos, kayo po ang aming hari, kayo po ang aming pinaglilingkuran, kayo po ang gumawa ng lahat ng ito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Mangyari po, Panginoon, ang iyong disenyo, ang iyong plano, Panginoon, sa aming lahat. Lord, lalo na sa iglesia, Panginoon, Lord, talagang turuan niyo po kami sa pakikisama, Panginoon, sa pagmamahal, sa pakikisalamuha, Panginoon. Lord, kayo po ang maging aming hari, Panginoon, sa lahat ng oras at panahon. Lord, salamat po. In Jesus' name, amen.